Hello guys, welcome to Virgo Philippines. So reading po ito for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. So mga hindi pa po nakaka-subscribe sa channel natin, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. If you want, pwede ka magpa-personal reading. Jing Tarot Reader, isearch mo na lang siya sa Facebook. And of course, meron tayong TikTok guys ha. Nagbibigay na ako ng astrological reading sa TikTok. 3 to 4 pages guys. I-check mo lang yung sa akin TikTok shop. Naka-promo siya sa ngayon. Evil Eye Bracelet. May kasama siyang astrological reading. 299 only. Naka-promo siya. You might want to check it out. Okay. Feel free to ask kung anong gusto mong i-ask doon. Like kung saan mo mamimit yung future husband or wife mo. Yan. Or kung ano yung year. Or ano yung mangyayari sa'yo this 2024 to 2025. Ayan. Annual forecast. Pwede naman. And you do have your healing heart, love, date, and hammer. Okay. I feel like you are currently on a stage, no, na nag-heal ka from everything, from not only pagdating sa love, pero nag-heal ka from traumas, mga hindi magagandang pangyayari sa'yo ng mga nakaraan, trauma mo ng mga, maybe even ng kabataan mo. You're healing this past traumas or past chaos na nangyari sa buhay mo, no? And sa nakita natin, you are focusing sa iyong self-love. You're trying to love yourself, and it shows. Nakikita natin yan with the date. This is you. I don't know, you're looking more beautiful or sexy, or babae man o lalaki, no? Maybe you're trying to discover something sa sarili mo. Maybe talents, or kung hindi man, yun nga, physical features na parang hindi ka ganito dati, or hindi mo ito na ipapalabas dati, but now you are opening yourself, or you're showing to the world, or kahit hindi mo na ipakita sa iba, kahit sa sarili mo lang, it shows. Itong healing mo na ito ay nakikita rin sa physical mo. Dahil nakikita kung kaano ka nag-glow. Yeah, by the way, nakarinig ako ng parang pot-pot ng tinapay. Alam mo yun, yung pag nagbebenta ng pandesal sa umaga. I don't know, maybe while watching, you are currently outside, and may mga ganun pot-pot kang naririnig. Anyway, hammer, yeah, umulit na naman siya. Narinig ko na naman. Hammer is here, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. So, nakikita natin, you're trying to rebuild yourself. This is you na parang nagfo-focus ka sa rebuilding. And it feels like you are preparing yourself from something. 'Di ba? Parang piniprepare mo yung sarili mo sa something na paparating sa buhay mo, and you might not know it yet. Pwedeng hindi mo alam kung ano ito na paparating sa buhay mo. But continuous lang yung pagbibigay mo ng, being attractive, being charming, basta nagre-ready ka lang sa mga kung ano yung mga possible na dadating sa'yo. And the way I see this is you na ini-express mo lang, you're just self-expressing, no? Kung ano yung mga tingin mong dapat makita ng tao sa'yo, or dapat makita mo sa sarili mo. This is you loving yourself. You are being the sun right now, and you are shining. Ayan, nakikita natin yan with regards to your personality. And yung iba sa inyo, kung hindi ka naman masyado nakikipag-usap, or hindi ka naman masyado naglalabas, na wala naman makakakita, it doesn't matter. Okay? It doesn't matter. It feels like, okay, kahit wala makakita, basta ako papagandahin ko sarili ko. Parang ganun. Your energy is like, kahit walang dadating, ang nakikita natin, basta nagpe-prepare ka lang. Okay, inaayos mo lang ang buhay mo, unti-unti mo lang ina-align ang sarili mo sa kung ano yung tingin mong makakabuti, makakapagpaganda para sa'yo. Okay, and that is something very beautiful here na, you are showering yourself with love, etc., etc. You do have here
Hand of Cards. So, nakikita natin dito na, I don't know, it's showing here as a person na parang nag-e-enjoy lang sa kung ano yung ginagawa niya. And this could be you. You might be enjoying yourself, and then nakakita ko ng mga expenses na ginagawa mo or binibili mo, and it is because sa sarili mong pleasure yon. Okay? Maybe in the past, pinagdamutan mo yung sarili mo. Inuna mo yung mga ibang bagay. Inuna mo si bills, inuna mo yung bayarin, etc. Ngayon, nakikita natin, oo, meron na si bills, etc. Pero, nagtitira ka or nagbibigay ka, naglalaan ka para sa sarili mo. Okay? For example, you want bumili ng makeup or maybe vitamins para sa sarili mo. Nakikita natin, ginagastosan mo. Hindi man siya ganun katulad ng dati na pwedeng magarbong gastos. Pwedeng magarbo, pwedeng hindi. But the way I see this, it's that parang ikaw ito na ibinabalik mo yung sarili mo sa pagmamahal mo sa sarili mo. Okay? By giving whatever you deserve in life. By giving the love that you feel like you deserve na ibigay sa sarili mo. And this is you. Yan, palm tree is here. Wow. Yan, you are being more grounded, stable. Ngayon, kunin naman natin yung sa side ng person mo. Ito yung sa side niya, gagamitin natin. Yung card is color black. What do we have here sa sign ng Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo? Check your natal chart, guys. Ayan. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter, Virgo. Isang shuffle na lang po, ha? Isang shuffle na lang. Thank you, Spirit Guides, Angel Guys, for the sign of Virgo. Talking is here. Kukuha ko ng mga 4 cards kasi I want to make this main energies balance. You do have here the Mirror, Keys on a Ring, Stab in the back, Wedding Rings is at the bottom of the deck, and you do have your Soulmate and the Snake, okay, at the bottom of the deck. Wait lang, guys. I feel like you are very lucky today, and sa mga susunod na linggo nakita ko ng mga lucky sign for you. This person, nakikita natin na pwedeng magkaroon siya ng desisyon regarding sa pakikipag-communicate sa'yo. And you could be dealing with a soulmate, and or pwedeng may marriage na involved sa inyo ng person na to. If you are dealing with a soulmate, nakikita natin na yung person na to is currently ngayon niya nakikita yung mga maling ginawa niya. Yung mga mabibilis na desisyon na ginawa niya in the past. Na parang maybe masyado siyang nagmadali. I can see one night stand. So might be has something to do with sex. So yan, nakakita tayo ng mga kamalian regarding dyan sa bagay na yan. Ngayon, nasasaktan siya. Nasasaktan siya dahil maaaring itong mga kamalian na ito, yung mga minsan niyang ginawa, ay naka-apekto sa connection ninyong dalawa. And I can see the snake here. This could be the other person, third party, etc. So, nakita tayo ng attachment dito with the other woman. Competition, it's possible dito sa connection ninyo. But sa totoo lang, you don't care. You are healing, etc. Sabi ko, nag-focus ka sa new beginnings mo. Itong person na ito is like, I feel like sinisisi niya yung person, nakakonect niya, wherein parang feeling niya, sineduce siya, inakit, napikot, sabihin natin ganun. And, possible. May possible na pamimikot sa iba. But then, nakikita natin yung pagsisisi, whether napikot or hindi, nandun yung pagsisisi ng person na ito. Kasi masyado siya nagmadali eh. Okay. So, let's move on. Ano yung emotion ninyo? Dalawa ng person na ito for the sign of Virgo. Please summarize in Venus, Jupiter, Virgo. You do have your healthy choices. Yan. You are
being healthy here. Nakita tayo na ikaw ito umiiwas, nagsiset ng boundaries sa inyo na itong person na ito. You do have your Cupid's heart. Or sorry, Cupid's arrow. Bottom of the deck is heart with a key. So, sabi ko nga, maybe may pag-iwas kang ginagawa dito sa person na ito. You are just focusing on self-love, self-care. Just in case you're dealing with a soulmate, nakita natin na parang nagtitiwala ka na lang, bahala na lang, 'di ba? Pero hindi para sa iyo manggaling yung pakikipag-communicate sa person nito. Bahala na lang kung dadating. That's your energy. Because your main focus is yung sarili mo. Sabi ko nga, you're trying to, being a Virgo, maybe you're trying to be more perfect. Actually, there's no such thing as perfect, pero yung as much as possible, you want to show the best version ng sarili mo. So, anong emotion itong taong ito for you? For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos, please. Emosyon ng taong ito para sa'yo. You do have here, mask, seduction, and soulmate. Okay. Separation is here. Okay, so might be there's a separation na nangyayari pa sa inyong dalawa. I'm saying that this person hindi siya nagiging honest or truthful sa'yo. And if ever siya ay may kasamang third party, third person, or siya ay may kinakasama na hindi siya nagiging truthful din sa taong iyon. And if you're dealing with your soulmate, nakikita natin na maaaring itong taong ito might be hindi niya kaya maging honest sa'yo, hindi niya rin kaya maging honest dun sa person na kakonect niya. And it could be both, actually. No? Ano ba yung totoo dito sa person na to? And maybe dahil dito sa, pwedeng sa sarili niya rin, hindi siya nagiging totoo sa sarili niya eh. No? Maybe gusto niya makipag-usap, but then maybe, alam mo yun, pwedeng pinipigilan niya sarili niya makipag-usap sa'yo. But anyway, ano yung tinatago or hindi niya sinasabi dito? You do have your separation, the golden mirror. Okay. Clarify the separation and the golden mirror, please. Palm tree. Hand of cards. Nakita natin itong energy na itong palm tree and hand of cards sa side mo kanina. So, this could be you. No? Coffee cup is here. So, eto guys, regarding third person na kakonect niya ngayon, pwedeng hindi siya nagiging honest. Ang totoo niyan, gusto niyang mag-focus din sa sarili niya. Katulad ng ginagawang pag-focus sa sarili mo. Okay, this person wants to love his or herself dahil maaaring hindi niya nakikita yung pagmamahal na yon or hindi na ibibigay sa kanya ng person na kakonect niya ngayon yung pagmamahal na tingin niya deserve niya. And I feel like this person is pwedeng hindi rin siya nagiging open na parang gusto niya nang iwan or hiwalayan yung person na iyon. The way I see this, so para sa mga mag-soulmate niya, no, itong person na ito gusto niya ng deep and meaningful conversation sa inyong dalawa. Gusto niya ng malalim na pag-uusap sa inyong dalawa. This person wants to talk to you, tell you everything na pwedeng hindi niya masabi dahil matagal siya nagtago or itinago niya ito dahil ayaw niyang may masira, etc. or ayaw niyang mahagulo, etc. And gusto niya ng meaningful or pag-uusap sa inyong dalawa. Malalim na pag-uusap sa inyong dalawa. What will happen in the future for you, Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. In the future for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising. Okay. Actually, hindi ko ito kukunin. Masyadong marami. For the sign of Virgo, please, kuha tayo ng cards. I'll just get 3. The Sword and Rose. The Phoenix. The Clock. And the photograph is at the bottom of the deck. Kunin ko na lang din sa side ng person mo in the near future for the sign of
Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo, please. Okay, you do have here the healthy choices, passion, and love call. Oh, this person is going to make choices in the near future. Katulad ng ginagawa mong choices ngayon sa sarili mo. Might be, this person, nakikita niya yung insane chemistry sa inyong dalawa, and this person is going to call you. This person is going to call you, and pwedeng para sabihin kung ano man yung emotions na nararamdaman niya, which is a total heartbreak and pain regarding a karmic relationship. Nakita natin na pwedeng magising siya sa katotohanan na regarding dito sa pagmamahal na ito na minsan pinag-focusan niya ay na-focus niya pala or naibigay niya sa maling tao with the girl with the snake. Pwedeng sabihin niya yun sa'yo or maramdaman mo yun through his or her words. Kasi alam mo tong person na to, hindi siya magaling sa words, guys. Siya yung tipo ng tao na pag kinausap mo, as much as possible, pipigilan niya or hindi niya sasabihin yung nararamdaman niya eh. Hindi lang sa'yo, kahit sa ibang bagay. Hanggat hindi niya nararamdaman yung feeling na I welcome, na okay na akong i-open, tsaka niya lang i-open. So, the way I see this, hindi siya nagiging open regarding dito sa bagay na to. Especially kung involve ang emotions niya, which is dito sa part na ito, involve yun. But eventually, yung iba sa inyo pwedeng i-open. Hindi ko sinasabi lahat. Okay, nakikita ko lang sa iba, there's a conversation, pero hindi ganun kalinaw. Yung iba naman, pwedeng may pag-uusap pero magiging malalim ito. May pag-open up mula dito sa taong ito. And the Sword and Rose, nakikita natin yung pagka-cut off mo regarding sa isang bagay na naging matagal na para sa'yo. And I don't know what that is. Maybe you're cutting a situation, a person, or a particular thing. Paniniwala, pwedeng ganun, na pwedeng naging matagal para sa'yo. The photograph and the clock is here. This is showing us the katagalan na kung kailan na nag-hold on ka dito sa bagay na ito. And with the Sword and Rose, nakikita natin yung pagka-cut off mo, tinatanggal mo because you have gained the clarity that you need para ma-cut off na kung ano man ito. Okay? So, yeah, that's it for now. Thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.